yung maihanay lang talaga sa mga isabuhay champion. Nakikita ko yung sarili kong pwedeng ako. Yo, Katana, galing Las Piñas. 2007-2008, doon ako na-introduce sa rap. 2009 may nakilala akong tropa. Sinabi niya sa akin na may pwedeng pag-recorda ng kanta. So sinubukan ko sumulat. At mula doon, madami na ako nakilalang rapper, collab, rap contest. Hanggang siguro 2012, sinubukan kong mag-rap battle. 2018, nakilala ko sila Slack One. At doon nag-umpisa. Bumattle muna ako sa Compronta Battle League, yung liga ni Slack One. At nakakita na din ng mga ibang liga. Tuloy-tuloy ako na-battle doon. Hanggang umabot na din ako sa Motus. At after nung laban ko kay Joss, chinat na ako ni Enigma para sa 1 minutes. After nun, ang ginawa ko na is salitan, Motus, tas ng Motus, flip top. Bago matapos ang taon, nagsabi ako kay Enigma na kung sakaling maluwag yung slots sa isabuhay, baka sakaling may chance ang makasama ako. Nakalaban ko si 30. Medyo nakakaalangan pa yon kasi si 30 talaga yung palagi yung kausap sa Motus. Sinabi lang namin na isang beses lang naman yan, isang beses lang mangyayari. Todo na lang namin at yon, maganda yung kinalabasan. Sumunod, Carlito naman, isa namang mahirap. Di mo alam kung may bago na naman siyang ipapakita sa yung kinalabasan. Dikit na naman, 4-3. Hanggang huling laban ko, semis, kay Saint Ice. Yan ang masasabi kong pinaka nahihirapan ako sa iba't ibang aspeto. Napasakin pa yung panalo pero para sa akin overall solid lang talaga yung naging battle namin ni Ice. Yung unang dalawang laban ko, yun talaga hindi ko sigurado kung sinong panalo. Pero nung huling laban ko, siguro dahil nararamdaman ko na mas lumalamang ako sa moment, parang medyo nakampante ako na akin na to bago mag-judging. Yung pag-akyat ko sa isabuhay, yung kadadaan, magkakaiba siya ng hirap, patibayan na lang talaga at iba yung mabibigay sa'yo ng experience ng isabuhay eh. Madaming sakripisyo, lalo na ngayong isabuhay kasi ang laki talaga ng oras na kinakain ng battle rap. Minsan, tutulog na lang ako ng 4 na oras at pera din kasi kung dati nagtatrabaho ako ng 12 hours, bumalik ako sa 8 hours kasi kailangan ko talagang puliduhin yung ginagawa ko ngayong isabuhay at oras pa sa pamilya, para lahat ng emosyon naranasan ko na ngayong taon, yung kaba, yung saya, yung tuwa, lungkot, bigat. Masabi kong laging mahirap yung paghahanda sa isabuhay tas sasabayan mo ng mga personal na bagay na nangyayari sa buhay mo. Pero kahit ganun, kahit madami akong sinasakripisyo, tinuloy ko pa din kasi siguro gusto ko talaga tong ginagawa ko na to. Pagmamahal din talaga sa ginagawa. Kaya ayos lang kahit madaming paghihirap. Pinaka-motivation ko talaga is yung titulo ng isabuhay. Daan-daan ng MC sa flip top. Ilan lang yung nakakuha ng titulo ng isabuhay. At kung makukuha ko yun, may isa na akong naikisan sa mga kailangan kong gawin. Ako kasi may trabaho ako, panggabi ako. Magtatrabaho ako ng alas 9 hanggang alas 6. Pagtapos nun, pamilya naman, asikaso ng pagkain, almusal ng mga anak ko. Magkukulong na ako sa kwarto pagkatapos, siguro mga alas 8 ng umaga. Nag-iisip na ako ng mga linya habang nagpapaantok. Ang sulat ko talaga is pag weekends lang, yung battle rap, trabaho ko siya pag weekend. Gigising din ako ng alas 8. Titignan ko yung mga naisip ko, subukan ko siyang buuan ng linya. Tinitignan ko yung mga linya ko, okay na ba to? Ito na ba yung final? Wala na bang may ilalakas pa ba to? Kasi isang beses lang to eh. Itong finals na to, baka di na mangyari to eh. Para sa akin, binigay ko talaga yung lahat ko sa kada laban. Hindi ako nagtipid. Kada laban, yun yung 100% ko. Hanggang dito sa dulo. Kaya feeling ko deserve ko mag-champion ngayon taon.